partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanyeras at ako po ang nakakasama ninyo, ang nagsusolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. December 5, 2023. Aba, may mga bagong lawyers tayo. More than 3,000 new lawyers, no? Yung mga pumasa sa, almost 4 na pala. Nasa 3,827 new lawyers or bar passers kasi hindi naman pa po sila ganap na abogado sa ngayon dahil ang reckoning point po ng pagiging ganap na abogado ay ang pag-sign or pagpirma sa roll. So congratulations dahil ang roll signing ay tamang-tama days before Christmas. So congratulations sa mga bar passers. Dos Kumpanyeras. At syempre, very proud ako. Ang top 1 ay galing sa University of Santo Tomas. Bilang ako po ay isang ganap na Tomasian din. Nakakuha po siya ng score na 89.26. At pangalawa si Mark Josel Vivet ng Ateneo de Manila University na may 89.12 rate. At pumangatlo si Francis Camille Francisco mula sa San Beda University, 88.91%. Pasok sa 4th place si Nathaniel Nino Tang mula naman sa Aquinas UST Legazpi na may 88.65 rate, habang panglima si David Joseph Flores mula sa De La Salle University Manila na 88.55%. Nasa 6th place naman si Ralph Vincent Samaniego ng UP na may rate na 88.47. 7th place si Brian Gerard Antonio ng Ateneo de Manila University, 88.31. At tayo naman sa 8th place si Paulo Batula ng University of San Jose Recoletos. Ito po ay sa Cebu. At Pio Vincent Buencamino na nakakuha ng 88.25%. Pasok naman sa 9th place si Grace Abigail Bautista mula sa Angeles University Foundation School of Law na may 88.06 at habang pang-10 si Jason Ong ng St. Paul's School of Professional Studies at sa Strina Non ng Aquinas UST Legazpi na parehong nakakuha ng 88.01. So congratulations po sa inyo. Congratulations. Kumusta kaya ang celebration, ano? Dos Kumpanyeras. Okay, sana lang po ay isa puso ang lawyer's oath dahil syempre yan po ang nagdidikta sa atin kung paano ang magiging performance natin. Hindi lang galing ang pagiging abogado. Importante din po yung paano mo i-dedicate ang sarili mo sa pagsiservisyo sa bayan. Hindi lang puro pera ang usapan. Dos Kumpanyeras. Again, congratulations to those who did not make it. Meron pa pong next year. Baka naman, alam niyo po, para sa ang pagkuha po kasi ng bar exams ay napakahirap. Napakahirap na exam nito. At hindi lang po yung laman ng utak ang nagmamatter dahil malaking parte po or malaking bahagi po kapag kumukuha ng exam, yung physical at emotional and mental preparation. Minsan talagang super galing sa klase, malas-malas, malan yung nagka-diarrhea during the exam, naging uncomfortable, hindi nakatulog, nagkaroon ng na mental block. So, hindi po ibig sabihin na hindi pinalad ngayon ay wala nang pagkakataon pa. Of course, there will always be next time. Dos Kumpanyeras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Magiging masaya po ang ating talakihan kasi marami sa atin babad sa Facebook, babad sa social media, at karaniwan nakikita natin yung mga rollouts for sale. Ayan. Beach house for sale. Nakakatuwa, nakakaengganyo at nakakatuwang tingnan dahil marami naman talaga sa atin, na nangangarap na magkaroon ng sarili nating property, especially yung mga iba, dyan sa Batangas, dyan sa Cavite,
saan pa bang mga areas, yung malapit po sa dagat. Aba, nakakatuwa. O for sale. No, Rolats, malapit po sa malapit po sa dagat. And therefore, pwede mong gawing negosyo. Ayan, pwedeng patayuan ng mga villa. Ayan. So, nakakaengganyo talaga. Usually, mas mura po ito, no? Ang tanong, ito ba, legal? Dos Compañeras. Yan po ang tatalakayin natin tonight. And if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe bilang comment sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. And syempre, ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. Gayon din ang DZRH News at DZRH News Television Facebook page. Dos Compañeras. Okay, yung mga naghahanap po kay Attorney Cam, no, pagpasensyahan ninyo, wala po ngayon si Attorney Cam. At yan, pwede rin, may matututunan din po kayo sa akin. Promise, Miss Ginoong Eduardo Narvaez. May matututunan din po kayo sa akin. And I devote my time, no, studying our discussion. So bago po mag-program, sinisigurado ko po na naaaral ko ang topic natin para tama lagi ang naisasagot ko sa inyong mga katanungan. Dos Compañeras. At kakayanin ko pong itawid ang 1 oras ng discussion nitong tungkol sa Rolats. Dos Compañeras. Okay, so ang tanong, ano na nga ba itong Rolats na sinasabi? Ito pong Rolats ay yung mga parsela ng lupa. Usually, nasa mother title at karaniwan, although hindi limited, sa mga agricultural land na ginagawang subdivision, hinahati-hati, no? Naka-mother title pa, no? Wala pang individual title, hinahati-hati pero walang individual title sa mga bahaging lupa. Tapos ibinibenta usually ng mas mura at ang problema lang, syempre, marami pong problema na dulot nito later on, especially, no, para sa mga buyers, no? At yan po ang tatalakay natin tonight to make sure din, no, na hindi kayo mabiktima ng scam na ito. Dos Compañeras. Ayan, kapag ka po kasi hindi natin ito alam, no, chances are maiinganyo tayong bumili, no? Especially mga beachfront properties. Nako, nakakatuwa dahil malaki ang kikitain mo dyan, no? Meron, ina-applyan na yan ng tax declaration, o kaya ina-applyan na yung title, nagpapasurvey na kami, meron na kaming geodetic engineer na nagkakandak ng survey. No, ay ang tanong, madidiretso ba ito o matutuluyan ba itong makuhanan ng titulo sa iyong pangalan? Dos Compañeras. Yan po ang kadalasang nagiging problema ng ating mga tagapakinig. Kaya Magdalena Martin, ito pong tinatawag na Rolats, ito po yung mga naka-mother title, nahahati-hatiin pa lang, no? Pero hindi makuhanan ng title. Kasi meron po mga limitations or requirements or restrictions ang batas na hindi nakukumply ng nagmamay-ari nito or ng developer ko, no, na hindi naman talaga nagde-develop ng property. At kapag po ganito, chances are wala kayong makukuhang titulo under your name, no? So, pakilakasan ng inyong audio dahil baka yung kapitbahay ninyo na nagbibenta ng Rolats, at least malaman yan, no? Dahil later on, kung sakasakali po, maaari po sila magkaroon ng pananagutang kriminal, no, sa ilalim ng batas. Dahil syempre, kadalasan, fraudulent or mapanloko ang kanilang mga ginagawang scheme para po makakuha ng mga buyers. Dos Compañeras. May mga pagkakataon pa nga na talagang wala naman silang authority, di ba? Or hindi naman talaga sila ang nagmamay-ari, no? Pumipwesto lang doon, hahati-hatiin, tsaka ibibenta sa inyo. Of course, mas matinding problema po ito kapag ganito. Dos Compañeras. Lalo pat wala po kayong mahahabol dahil especially kung hindi siyang may-ari, paano naman hahabulin or makakakuha ng parte sa property na hindi naman nila pagmamay-ari or hindi pagmamay-ari nang nagbenta sa inyo. Yan. So, again, no, magandang gabi po sa DZRH TV 4K live stream viewers. Gayon din sa ating mga nanonood sa iba't ibang panig ng bansa via DZRH, yung mga cable channels natin. And syempre, yung mga nakikinig sa atin via DZRH 666 sa talapihitan sa inyong mga radyo. At sa mga iba pa pong frequency dahil tayo po ay live via 21 relay stations nationwide.
Dos Compañeras. Tayo nga muna ay mag-commercial habang inaayos ko ang aking audio dahil hindi ko naririnig ang sarili ko. I don't know kung ako ay naririnig nyo. I assume na naririnig niyo ako pero kasi hindi ko na monitor ang sarili ko if tama yung aking audio. Anyway, so magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. I-ready na po ninyo ang inyong mga questions dahil willing po ako sumagot ng mga katanungan na related sa ating talakayan tonight. Again, rolats na ipinagbabawal po ng batas. PD 957, sinasabi po, illegal ang pagbibenta ng rolats. No? Kapag pumasok kayo sa ganyang transaksyon, abay, ito pong talakayan natin, ito na yung nagsisilbing warning sa inyo dahil malalaman ninyo sa ating talakayan tonight kung ano ang maaari ninyong kaharapin na mga challenges, mga problema kung ipagpapatuloy pa din ninyo ang inyong transaksyon. Okay, magandang gabi po muna kay Tita Ami Miraflor Garcia, Magdalena Martin, Kenneth Arevalo, gayon din kay Daniel Catubay Laguno, and syempre Kim Balvin and Vea Soleta. And happy birthday sa'yo, Kenneth Soleta. Gayon din kay Mami Belen Rivera, magandang gabi. Gael Enriquez and Mami Belen Rivera. Kay sino pa? Ma'am Grace Recta and Romeo Maramo and Eds Maglakas. Magandang gabi sa'yo. At syempre si sino pa ba itong si Oscarita Hamias Recta and Ma'am Grace Recta, Boboy Pertos sa Puerto Princesa City sa Palawan. At syempre si Josie Villamor, Moonbeats, Odette Ogsales, Divina Cadiana, Irene Almodovar at Odette Ogsales. And of course, Carlo Arvisu, magandang gabi sa iyo at magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lang ho kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Bakit na ba medyo hyper ako ngayon? Napadami po ang inom ko ng kape. Anyway, samahan niyo po ako dahil tinatalakay po natin yung tungkol dun sa rollouts. Again, ang mga rollouts po, ito ay usually yung mga lupa. No? Karaniwan, ito ay mga classified as agricultural lands and therefore dapat ay devoted po sa farming, pagsasaka, for food production or food security. Pero, wala pong mga papeles, walang kaukulang permit o lisensya mula sa gobyerno. Kino-convert na lang, hinahati-hati ng maliliit na parsela na hindi naman titulado. Sino-survey lang, tapos kunyari, ibibenta bilang subdivision, pero walang mga developments. Anong ibig sabihin nito? Wala po yung mga, di ba kapag pupunta kayo sa isang lugar, maglalagay ng isang subdivision, dapat meron itong ayos na road network, daanan, kalsada, meron din itong patubig, meron din itong kuryente, meron din itong, anong tawag doon, yung mga kanal, ano pa ba, yung mga base, at saka requirement din po pala merong parke, merong mga open areas para po ma-enjoy ng mga residente sa lugar na ito. Dos Compañeras. Kapag sa rollouts, isang parsela ng lupa, naka-mother title, hahati-hatiin, walang provision for road network, walang provision para sa mga daanan at usually ang mga mangyayari po dyan, abay mga problema ang mga nakabili or mga residente. Bakit? Usually dyan, di ba? Yung iba nagpapatayan dahil bakit? Nakukulong, wala pong right of way na ibinibigay. Walang madaanan, nakukulong ang ibang mga residente because ibinenta ng hati-hati tapos ayaw magbigayan. Which is of course, dapat po kasi yung may-ari, yung developer ang nagpo-provide nito sa mga buyers. Dos Compañeras. In short, kailangan po ng mga amenities, yung mga basic na development, para po yung maging convenient, yung mga pagtira ng ating mga buyers o yung mga titira doon ng mga residente. Okay? Parang paulit-ulit. Mga titira doon. Ayun, yun po yung tama. So, tinitingnan po, nire-regulate po ito ng PD 957, para to ensure na itong mga basic na karapatan ng mga maninira or ng mga tumitira, mga residente, ay nabibigyan ng pansin, na provided sila ng tamang daanan, ng tubig, kuryente, at hindi yung pupunta kayo doon, kayo pa, kalayo-layo ng lugar, na i-connect ninyo, yung inyong kuryente, yung para magkaroon ng supply ng kuryente sa inyong lugar, o yung iba, nakiki-jumper lang. So kapag po ganito, indication po ito ay red flag na po yan. Anong ibig sabihin nyo? Hindi siya kabili-bili. Hindi po siya dapat bilhin dahil mamumroblema kayo later on. Other than yung issue pa po na pagkuha ng titulo
under your name. Dos Compañeras. So ano nga po ba ang hahanapin ninyo para matiyak na hindi rolat o kaya ay lisensyado or legal ang transaksyon na ginagawa ninyo? So, kailangan po dito ng development, may maipakikita sa inyo na development permit mula sa local government unit. Bakit may development permit, no? Kasi po, tinitingnan pa rin ng local government unit kung totoo bang ito ay residential area. Kasi kung ito ay agricultural land, no? Ibig sabihin, dapat ay devoted sa pagsasaka for production, no? Either ito po ay hindi mabibigyan ng kaukulang permit o kailangan pang i-reclassify o i-convert ang land use dahil from mula agricultural to residential, no? Otherwise, abay, kapag ka po kasi mga aquifers o kaya naman ay ito ay merong maayos na tawag doon na irrigation, kapag ka-irrigable or irrigated po ang lugar, no? Ang isang agricultural land, hindi po ito pinapayagan na ma-convert into residential. Bakit? Kasi syempre dapat devoted ito sa farming o sa pagsasaka kasi nga ang aim ng ating gobyerno is to ensure na ang ating food security. Mayroong sapat na mga lugar na devoted sa production ng pagkain. Dos Compañeras. Kaya naman po, no, hindi basta-basta pwede ang conversion or land reclassification dahil dumadaan pa po ito, no, sa LGU, sa Department of Agrarian Reform, o sa Department of Environment and Natural Resources. So, of course, involved din po ito ang Department of Agriculture. Dos Compañeras. So again, no, kailangan po ng development permit mula sa local government unit. At ito pong development permit, ito po ay ginagamit ng developer para makasecure naman ng ng license to sell mula po doon sa DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development, na natin tinatawag na HLURB. Kapag ka po wala itong license to sell, ibig pong sabihin, hindi po legal ang transaksyon ninyo, no? Dahil hindi po yan mabibigyan ng license to sell kung halimbawa po ay hindi nakaka-comply sa requirements ng batas. Dos Compañeras. O kung halimbawa naman po may mga pagkakataon na kumbaga exempt naman pala doon sa pagkuha ng license to sell, kung wala pong ganun, hihingan ninyo ng Certificate of Non-Coverage. Anong ibig sabihin nito? Na hindi sila kasali doon, na exempt sila from getting or obtaining a license to sell mula po sa DHSUD. But just the same, ito pong Certificate of Non-Coverage ay dapat na nakukuha din or nagmula sa DHSUD. Sinasabi po doon na ito ay hindi sinasaklaw nitong mga requirements na ito ng PD 957. Dos Compañeras. Yan. So, kapag ka po wala ng license to sell, walang development permit, magduda na po kayo. May mga pagkakataon naman po pala na merong certificate of registration ang isang developer, no? Kagaya na yung certificate of registration na ginagamit kapag nagde-develop ng condo, ng mga apartment units o yung mga subdivision, no? May mga pagkakataon na merong certificate of registration but just the same, no? Rehistrado lang po, no, yung developer pero wala palang license to sell, no? Anong ibig sabihin nito? Kasi kada proyekto po ay iba-iba ang license to sell na kinukuha. So ibig sabihin, kung ang isang developer, let us say ABC Development Corporation, no? Merong proyekto sa Batangas, merong proyekto sa Pangasinan, sa Pampanga, lahat po yun dapat may license to sell kada lugar ng kanilang project, no? Maliban pa sa certificate of registration ng kanilang kumpanya, yung tatlo, kung halimbawa tatlo po yung projects magkakaibang lugar, abay, tatlo rin po dapat ang kanilang licenses, no, para magbenta ng mga units dito sa kanilang dinidevelop na project. Dos Compañeras. I hope it is clear to you now because mahirap pong mabiktima nito. Ano naman ang maaari mong kaharapin, no? Maaari mong maging problema kung ikaw ang buyer. Nagpauto ka dahil a lot cheaper, mas mura ito dahil sa susunod na buwan kukuha na yan ng tax declaration. Ay imagine mo, wala man lang tax declaration ang binibili mo. 'Di ba? Meron lang nung drawing, maaring nag-engage na ng geodetic engineer, no, para paghati-hatian gawa ng mapa, no? Pero
walang maayos na permit, walang lisensya, no? So yun yung magiging problema mo. Other than yung walang development, maaring nandun ka, nakapagpatayo ka ng bahay, dadaan ka sa lapok, dadaan ka sa putik, no? Dahil walang maayos, walang concrete na daanan. Okay, tatawid ka sa bakod ng may bako dahil wala kang maayos na daanan. Or ikaw, makikijumper ka ng supply ng kuryente, or wala ka ring patubig, mag-iigib ka, magtatayo ka ng tubig poso. Yan po ang iniingatan natin. Maari din naman, isa pa rin po pala na tinitingnan natin, paano kaya walang development permit, kaya kailangan ng development permit. Kasi baka napunta naman sa fault line. Anong ibig sabihin ng fault line? Wala pong kasalanan, hindi yung pinag-uusapan natin. Kundi napunta sa lugar na kumbaga ay, ano nga bang, how do I translate that? Yung fault line, yung kapag ka naglindol, di ba? Yun yung delikado na maaring masira na lang basta-basta ang lugar ninyo tawag doon, gumuho, no? Or maari naman ito yung landslide prone area. So yan po ay mga iniingatan natin. Dos Compañeras. O kaya naman waterbed na apektuhan, no? Ang pinagkukunan ng tubig. Abay, malaking problema din po yan. Dos Compañeras. Ayan. So, kasama po yan sa mga iniingatan at mga intensyon kung bakit strikto ang batas pagdating sa PD 957. Dos Compañeras. Ayun. So, again, development permit mula sa LGU, certificate of registration mula sa Department of Human Settlement and Urban Development, and of course, the license to sell specific for that project, no? Kung saang lugar. Dapat yun yung license to sell na meron sila. Ayan. So, now, anong pinagkaiba naman ng ROLAT sa rights na? Ito na ngayon, dahil common na naririnig natin, attorney, may binibenta sa akin, rights lang, pwede po bang bilhin yun? No? May nagtatanong naman, attorney, may nagbibenta sa akin, ROLATs, pwede ko bang bilhin yun? Pag ROLAT, walang mga detalye, permits, and licenses, wag po ninyong bibilhin. Pero kapag ka rights, no? Anong pinagkaiba nito? Illegal ba ang pagbibenta ng rights? Hindi naman po. Pero, take note po, ang ina-assume ninyo sa rights ay yung lang karapatan na meron ang nagbibenta sa inyo. Kung ang karapatan ng nagbenta sa inyo ng rights, no, ay ang gamitin lang ang property, hindi po ito nagra-ripen into ownership, kundi ang nakuha nyo lang ay karapatan na gamitin ang property. Kung halimbawa, ang karapatan nyo ay, let us say, usufruct, no? Kumbaga ay makinabang sa property. That means to say, yun lang po ang makukuha ninyo, no? It doesn't always lead to the right to ownership. Yan. Dos Compañeras. Kapag ka rights lang, usually ito po ay mga untitled properties or yung minsan naman, yung mga nag-squat or mga informal settlers na nagpatayo ng bahay sa property na pag-aari ng gobyerno o pagmamay-ari ng iba. So, nagpatayo sila ng bahay yun, ibibenta sa iyo ang rights para, i-occupy yung bahay na pinagawa nila. So, hanggang doon lang po yun. Yan. Dos Compañeras. Ayan. So, meron po ba kayong mga questions? Feel free to ask po. Magandang gabi po sa inyo. Ito naman si Miss Eleanor Hieronimo. May question siya dito. Sabi niyo, yung mga nakabili po ng ROLAT, especially kung walang license to sell, dapat i-report sa DHSUD, baka mabalik pa ang pera nila ng mga nakabili. Tama po yun kasi nagkakaroon po ng mga pagdinig, yung natatandaan nyo yung isang naging bisita natin dito, no? Although ang pinag-usapan natin then usually mga condominium units, no? Connected din po ito, no? Sila rin po ang may jurisdiction doon. So pwede po kayong magreklamo or magsumbong sa DHSUD. Yan. Dos Compañeras. Okay. So, now we go to the next question. By the way, yung pong development permit from LGU ay kailangan bago mag-apply ng license to sell mula sa DHSUD. Hindi po makakalusot ito dahil requirement po ng DHSUD yung permit mo, development permit, no? Maayos na subdivision plan mula doon na approve ng LGU, ng local government unit. Of course, no? Dahil tinitiyak na mayroong proper na road access, concrete road. By the way, yung pong mga road, yung mga kalsada, ay mayroong pong requirement yan, hanggang mula 6.5 meters ang lawak hanggang sa 15 meters na lawak pa din. So, depende po siguro ito kung ito ay major na daanan o kaya ay
kumbaga ay yung mga daanan, mga maliliit na not really skinita, pero dapat po ay merong maayos na access papunta sa lugar ninyo at hindi kayo magpapatintero sa mga pagmamay-ari ng iba. Dos Compañeras. Ayan. So, may question dito si Micaela. Micaela o Micaela. Attorney, so ibig po bang sabihin every time na bibili ng property, dapat may license to sell? Ayan, this is a very good question kasi baka po maligaw tayo, ano? Isipin natin na, bibili ng property, may license to sell ba kayo? Meron pong mga exception na isinasadang PD 957, yung mga exempted transactions. Unang-una, syempre, yung mga, halimbawa, kayo nagmana, no? Nagmana kayo ng isang parsela ng lupa, mother title, no? Nagmana kayo ng isang, let us say, isang ektaryang lupain, 10 kayong magmamana, tigi 1,000 square meters, 1,000 square meters kayo, so hahati-hatiin ninyo. Yun po ay exempt dito sa pagkuha ng mga requirements, pagkuha ng requirement of license to sell mula sa DHSUD. Because, no, ang ginagawa nyo naman ay hindi kayo developer, kundi kayo ay naghahati-hati lang ng mana, at kung ibebenta ninyo ang inyong share ng mana or share sa mana, ay hindi naman po kayo pinagbabawalan ng batas at hindi nyo rin kailangan ng license to sell mula sa DHSUD. Dos Compañeras. Ano pa, no? Kasama din po dito yung pagbebenta or transfer ng subdivision lot na nabili na ng iba. Let us say for example, si Billy Domingo ay nakabili ng isang lupa, no, ng isang property sa isang subdivision. Pagkatapos ayaw na niya, nagsawa na siya o kaya ay mag-aasawa na siya at yung asawa niya magpo-provide ng pabahay sa kanya, no? Halimbawa, ibibenta na niya ang property, hindi po ito kailangan. So, exempt na po ito sa pagkuha ng license to sell mula po doon sa DHSUD. Now, meron din pong mga pagkakataon yung pagbibenta, no, ng unit dahil sa ito ay, for example, mga condominium units or nasa subdivision, no, na ito ay na mortgage at na foreclose, no? So, hindi po ito kailangan ng license to sell mula sa DHSUD. Dos Compañeras. Pero yung kapitbahay ninyo na, meron akong 5 ektaryang lupain. Hahati-hatiin ko into 100 square meters each. Naku, malaking problema po yan kung ganun ang gagawin. Bakit? Rollots yan. So, kailangang mag-comply muna sa mga requirements, no, na ng PD 957 na mag-apply doon sa LGU at saka dun sa Department of Human Settlement and Urban Development. Dos Compañeras. Okay, I hope that is clear, no, para hindi po tayo mabiktima ng mga scam. Now, we proceed. Magbabayad pa po ba ng Homeowners Association sa subdivision kahit lote lang ang property at wala namang bahay na nakatayo pero may turnover na po? Saka wala pa pong ibinibigay na naibibigay na title hanggang ngayon. 2017 pa po na turnover. Ayan, yan yung problema. Usually, kapag turnover, hindi naman kaagad talaga ibinibigay ang title. But once you have paid, no? Once pagado ka na, nabayaran mo na ng buo ang property na binili ninyo in installment, no? Dapat po sinasabi, within 6 months, dapat ma-release sa inyo ang kopya ng titulo. Actually, dapat mas maaga pa, no? Ang problema lang kaya hindi na-release ang titulo because most of the time, itong mga developer na ito, na mortgage nyo nga ang property, mortgage pa nila sa iba and therefore hindi nila matubos-tubos, no? Kaya nga po, inire-require din po ng PD 957 na itong mga developer na ito, kung magmamortgage sila ng property para gamitin o pang-finance sa proyekto, may approval din po ng DHSUD. Kapag wala nito, illegal po ang mga pinagagawa at marami silang magkakaroon sila ng magiging pananagutan sa DHSUD. Dos Compañeras. Okay, so if you have questions, feel free to ask. Magandang gabi po muna, Aunt May, dyan sa Hong Kong, gayon din kay Charmy Wings. Aba, late ka nga, Charmy Wings, pero ngayon lang kita ulit nakita. Magandang gabi po sa inyo at salamat po sa pagbalik, no? Sa pagpanunood sa ating DZRH Dos Compañeras. Magandang gabi din po kay Herminio Villaluz, kay Hilario Enriquez, Pancho Sabordo Jr., and of course, Ador Cortez, dyan po sa Kalumpit, Bulacan. And of course, we missed you, si Sandy Navarro, magandang gabi sa iyo. Si Jerry Cabral, nanonood din sa atin, at si Ngoyong Montes, at
itong si Eleanor Hieronimo, of course na-mention na natin ito, si Roxanne Costo and Gael Enriquez. Maraming salamat po sa pag-confirm ninyo na maayos naman ng audio ko. Ang daming ads ng, sabi ni Kenneth Arevalo, ang daming ads ng Rolat sa Batangas for sale, beachfront. Thank you so much sa topic. Okay, yan po magiging problema. Actually, meron po ako naging kliyente, hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Diyan po sa Lian, Batangas, ang daming nagbibenta niyan. Tapos ang sinasabi pa, ipaprocess pa lang, na wala pang mga dokumento, kung ano-ano, mga promises, pero hindi po talaga. Sabi ko sa kliyente ko, wag mong bibilhin, delikado ang pera mo yan. 'Di ba? So, kasi pinakaiingatan natin ang mga pera ninyo dahil syempre pinaghirapan din naman po yan at hindi basta-basta dapat na gini-give up na lang. Ito nga, may mga certificate, mga dokumento na pinadala niya sa akin para i-examine. May mga plano po, no? May mga subdivision plan. But we don't know, no? Kung ito ba ay approved ng LGU at kung ito ay maglili. Dahil ang nakalagay lang dito contract to sell ni walang linaw sa mga terms and conditions. Usually ang nakalagay dyan, babayaran mo without interest for 6 years. Pero after ng 6 years, 7th, 8th, 9th, 10th year, hanggang nakasampo o ilang taon na, nakadekada ka na, hindi ka pa rin nabibigyan ng ng sarili mong title. Bakit? Hindi po mai-issuehan ng title because konektado po, meron pong parang kasunduan ang DHSUD at ang Registry of Deeds at mahaharang kayo. Sasabihin sa iyo ng Registry of Deeds, pumunta ka muna sa DHSUD, i-complete mo muna ito dahil hindi namin ito marirehistro sa pangalan ng buyer hanggat hindi nakukomply o walang certification o walang malinaw na dokumento mula sa DHSUD. Dos Compañeras. Yun po ang magiging problema dito. Kaya wag po masyadong magpapaniwala sa mga magagaling magsalita. Maraming magagaling magsalita pero sinungaling. Parang yung lover nyo. Manloloko pala. Ayan. Merong question dito. Ipatuloy natin yung question ni Ethel Mendoza kasi babayad ng homeowners, no? Ito usually ito ay mga rolats, no? Kaya po siguro hindi kayo mabigyan-bigyan ng titulo dahil hindi po ma-process, hindi makalusot sa Registry of Deeds. Dos Compañeras. Ayan, meron din pong question dito. Si Eve Alameda. Sabi niya, may nabili po akong roll-up dito sa probinsya. Actually, nakalagay pa po sa contract to sell na ang mga new owners na ang bahala sa roads, sa water at electricity connection. Yun ang malaking problema, no? Stricto po ang PD 957 na sinasabi, no? Yung mga development doon sa yung mga lateral development, yung mga basic services dapat na ipoprovide, no, ng developer. So ano yun? Kalsada, patubig, maayos na kanal, kuryente. Merong requirement din na park, no? Open spaces para ma-enjoy ng mga residente. Na kung sakasakali man, may pagkakataon naman na sila ay magliwaliw at makahinga ng fresh air. Requirement po ito ng batas. So requirement po, park. Dos Compañeras. Mali po na magkaroon ng stipulation na kayo ang magpapagawa ng kondo, ng daanan, ng road, ng kalye, ng magpapakabit ng tubig, no? Dapat ay meron na doon na available na i-connect nyo lang para sa inyong individual na bahay. But generally, for the entire area, for the entire subdivision, dapat available po itong patubig at kuryente at daanan, no? Para hindi po nahihirapan ang mga residente. Dos Compañeras. Stricto po ang batas sa mga housing, no? Mga housing projects, kaya ito ay socialized housing o yung open to everybody or sa mga lalo siguro pagka yung mga social na mga housing projects. Ayan. Si Jocelyn, tanong lang po, posible po bang maging clean title ang isang mother title? Balak ko po kasing bumili ng lote. Ayan. Yun pong mother, basta po makaka-comply doon sa mga requirements, kung ito po ay gagawing subdivision, no? At hahati-hatiin, gagawing subdivision. Posible naman po yan. Basta po may malinaw na dokumento, nakakomply sa mga requirements ng DHSUD, no? And of course, with prior development permit mula po dun sa local government unit. Dos Compañeras. Ay ang tanong, ano nga ba ang characteristics noong
malini or clean title. Yan. Doon tayo pumunta. Paano mo masasabi na ang titulo ay malinis? Siyempre, walang mga lines. Ano yung mga lines? May mga annotations, no, doon sa likod ng titulo ninyo. If you have a copy of your title, tingnan po ninyo sa likod or naka-annotate doon. Yung iba may nakalagay doon yung tungkol sa subject ng manahan, merong naghahabol, merong naka-mortgage, merong notice of lease pendants, ibig sabihin may pending na kaso sa korte. Ayan. So, kaya naman ay may mga baka ito inaisubasta na dahil hindi nababayaran ng buwis. May mga ganyan po. So, kapag po wala itong annotation, updated ang tawag doon, updated ang amilyar. At the same time, yun pong nagmamay-ari ay ang nakikipag-transaction sa inyo ay yung may-ari, no, yung nakapangalan doon sa titulo, then chances are this is clear. This is a clean title. Basta, ang titingnan po ninyo ay yung kopya na nasa Registry of Deeds. Bakit, no? Kasi po, yung kopya ng may-ari, kung meron po mga involuntary na mga transactions, alibawa, pinag-utos ng korte o i-annotate yan, syempre hindi isusurrender ng may-ari yung title na nasa hawak nila. Ang updated at maayos na record, matatagpuan po sa Registry of Deeds. Kaya yung certified true copy mula sa Registry of Deeds, yun po ang inyong paniniwalaan. Pero, no, take note na yung bago ang kukunin at titingnan ninyo. Otherwise, baka naman, certified true copy ay 19 kopong-kopong pa. Between then and now, maaring nagkaroon na po ng mga transaksyon, maaring nabenta na ang property, nagpalipat-lipat na, ang tinitingnan nyo, luma pa din. Di talo pa rin po kayo. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, at Kenneth Arevalo, thank you very much sa message. At maraming iba pa, no, mga nanonood. Mamaya bubuksan ko yung ibang ang tawag doon, Facebook pages dahil marami pong mga questions na hindi ko pa rin nababasa. Okay, si Boyax Orsal, good evening. Nakakuha kami isang parcel, 300 square meters. Pinasubdivide ng owner na tig 100 square meters. Meron pong site development galing surveyor, may title at tax declaration ng may-ari sa name nila. Legal pa po ba nakuha namin? Kung nasa pangalan nila at ito ay in the usual na benta lang, na hindi ito subdivision talaga, no, na strictly speaking na ino-open to everybody, no, na willing, wala po itong maging problema. Tatlo lang 300 square meters, tig 100, bali tatlong parsela lang po ito ibinenta yung kapraso, wala po ito dapat na maging issue. But if this is like a subdivision area, halimbawa kahit 4, 5, 6 na mga parsela at ito po ay may mga wala namang certificate of exemption or non-coverage mula sa DHSUD, chances are may kakaproblema po kayo nito. Dos Compañeras. Kung ito ay nahati-hati na at may individual title na at binili nyo lang yung isang parsela na may titulo na, I see no problem po doon. Dos Compañeras. Ang magiging problema nito kung halimbawa isang malaking parsela ng lupa, hinahati-hati pa lang pero wala pang mga dokumento, baka yun po ang magkaroon kayo ng problema kung hindi magkukumply itong developer o may-ari sa requirements ng PD 957. Dos Compañeras. Okay, merong isang naligaw na question dito, si Arlene Avenido. Sabi niya, tungkol sa donated property na tiyahe niya ay wala ng asawa at wala din namang anak, pero i-donate sa kanya yung property at merong ibang kapatid noong tiyahe na nag-put up ng bahay doon, pwede bang paalisin niya yung nagtayo ng bahay doon sa property na i-donate sa kanya. Yan po ang yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. And of course, itong mga pre-selling, kung legal ba ito, dahil may questions din dito. Dahil itong si Sonia, nagtatanong kung ito bang pre-selling ay legal. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras, ilan po munang mga paalala. Nakakasama pa rin po ninyo, nagsusolong panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco, dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsusolong panyera ng bayan. Minus Attorney Cam, Attorney Rina Seco. At syempre tinatalakay po natin
ang tungkol sa mga rollouts. At magandang gabi po muna, Ginoong Eli Abanto and mga taga San Rafael Tarlac, magandang gabi po sa inyo. Gayun din mga taga Puerto Princesa City sa Palawan. At syempre, hindi ko makakalimutan ang mga kababayan ko dyan sa Buena Vista, Marinduque. Gayun din sa idamay na natin ang Buwak, Gasan, Mugpug, Santa Cruz, Torrijos. Magandang gabi dahil kalat na kalat po dyan ang mga kamag-anak ni Nanay Flory at ni Tatay Pule dyan sa Marinduque. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. At syempre Ate Lily Baradi and Ate Ching Elaga. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin or nanonood sa atin sa DZRH TV 4K live stream na tahimik lang, magandang gabi po sa inyo. Ayan, sagutin ko muna itong question ni Arlene Avenido kasi sinasabi niya, yung donated property, bali yung tiyahin ko po na wala ding asawa, ay wala na ding asawa, wala din naman silang anak. Nagtayo po doon ng bahay ang kapatid niya. Pwede ko po ba siyang paalisin doon? Ang tanong, Arlene, ito bang donasyon sa inyo or ginawang donasyon ay valid? Anong ibig sabihin nito? Kasi yung yung donation ay nire-require po to be valid, no? Na in writing, notarized, and syempre accepted during the lifetime of the donor. Anong ibig sabihin nito? Dapat po ay nasusulat ang deed of donation na ginawa sa inyo ng inyong tiyahin. Pangalawa, no? Ito ay duly notarized at hindi ninotaryo na patay na, ha? Ninotaryo na buhay pa siya, kaharap siya noong notary public nang pinirmahan ito, no? At pangatlo, tinanggap mo, pinirmahan mo, no? Either in a separate instrument or in the same deed of donation. Kung valid po ito, yes, ibig sabihin kayo na ang may-ari ng property kahit hindi nyo pa halimbawa na ililipat sa inyong pangalan ang titulo nito. At therefore, pwede nyo po siyang paalisin or kung sino man ang nagtayo dyan o yung kapatid ng tiyahin nyo, no? Dahil wala naman siyang tagapagmana, so valid, maaari po niyang ibigay ito ang property na ito kahit kanino. But kung hindi po valid ang donasyon, no? Hindi ito nasusulat, o kaya naman ay nasusulat pero hindi ito notarized, no? O kaya hindi it accepted during the lifetime of the donor, hindi po ninyo mapapaalis basta-basta ang nakatira doon. Bakit? Ay malamang siya ang tagapagmana ng tiyahin ninyo. Dahil kapag ka po walang compulsory heir at wala rin pong naging valid donation o wala namang will or last will and testament, automatic po, no, ang magmamana o yung naiiwang pinakamalapit na tagapagmana, who is that? Yun pong kapatid. So, depende po ang sagot kung valid ba o hindi ang donasyon sa inyo. Dos Compañeras. Now, we have another question from Sonia or Sonja. Attorney, I want to know, yun po bang pre-selling ay legal po ba? At saka, nai-issuean po ba ito ng license to sell kung pre-selling pa lang? Actually, ang pre-selling po ay minsan pinapayagan. Meron po tinatawag na temporary license to sell para yung developer po ay makapag-conduct ng marketing activities para i-check kung yung viability nito or kung sa Bisaya pa makakalahutay o kayang i-penetrate ang market, no? So kung makakakuha ba ng sufficient na buyers, no, para ituloy ang proyekto, na. Now, meron din pong ang DHSUD, meron pong Department Order number 2021-008 na sinasabi yung temporary license to sell ay effective for 1 year lamang. At pwede din po itong ma-extend for another 6 months. Pero after that, kapag po hindi ito na ipagpatuloy, wala na pong silbi ito. So yun po ang dapat ninyong maging guide. Dos Compañeras. Okay, meron pong question dito. May nabili si Arden Buena. Magandang gabi po muna, no? Arden Buena, Zoraida Nieves Palorina na nanonood sa atin sa Mabalacat, Pampanga. Gayon din si Ivy Gutierrez dyan sa Tayug, Pangasinan, Emma Similiano, Cora del Carmen, Ngoyong Montes, and of course, ito si Kenneth nandito din sa sa DZRH News. Anyway, ito si Arden Buena. Sabi niya, may nabili po kami na Klowa po siya. Pero po, lagpas po siya ng 10 years at ang una pong batch ay nailipat na sa name nila. Kami po 2 years na mula nang mabili. Hanggang ngayon po, wala pa yung titulo namin. Meron po kami na deed of sale? May laban po ba kami? At ano po naman ang pwede namin gawin? Thank you very much. Mula po dyan sa Daet, Camarines Norte. Sa ilalim po ng batas, yung mga klowa, sa ilalim po ng CARP law, no? Yung pong beneficiary, no? Yung na-awarda ng lupa
ay hindi pinapayagan na ibenta ang property sa loob ng 10 taon from the award. So ibig sabihin kung lumagpas na po ito ng 10 taon, then that maaari na po itong dispose maaari na po itong ibenta ng nabigyan ng award or na-awardan na benepisyaryo. Dos Compañeras. But we have to wait po doon sa implementing rules and regulation noong Agrarian Emancipation Act because syempre, di ba, sinasabi doon, libre na ang lupa, no? Para sa mga benepisyaryo. Baka po may mga restrictions po kasi doon. Kasi isa rin pong tinitingnan natin ay kung ito bang lupa na ito ay nabili noon at nabayaran, ibig sabihin ay na-award noon at nabayaran na, natapos ng bayaran, then by all means, no, after 10 years, pwede niyo po itong ibenta talaga. No? Maari pong wala kayong maging problema. Kailangan niyo lang po na i-process na yung papeles nito. Of course, that is with the bank. Sa land bank po ito. Dos Compañeras. Okay, may mga questions pa dito. Merong question si Lena Delos. Sabi niya ganun. May tanong po ako, may nabili po kaming rights. Matagal ko na pong hawak. May mga dokumento na po na akong nalakad. Pwede po bang ibenta ang lupa? Salamat po sa pagsagot. Okay, Lena Delos, anong rights ang sinasabi mo? Kasi maaari pong rights na pwedeng mag-ripen into ownership. Ano itong rights na ito? No? Kung ang property, ang lupa ay untitled, ibig sabihin, walang nagmamay-ari o walang kahit sino man na tao na na-issuehan ng title dito, ibig sabihin unregistered ng property. And you have been in possession for how long? For at least 20 years sa ilalim po ng bagong batas, yung confirmation of an imperfect title. If you have been in possession of the property for 10 years or 20 years in the concept of an owner, ano yung concept of an owner? Open, hayagan, no? Continuous, ibig sabihin tuloy-tuloy for 20 years or prior to your possession of the property, pinagmamay-ari na ito ng iba at binili mo lang sa kanya, so makukompute din po yun basta nagtototal ng 20 years. Open, continuous, exclusive, kayo lang nagmamay-ari na walang ibang nagki-claim nito, walang ibang nagsasabi na ako may tax deck ako diyan, ako meron akong title diyan. So totally unregistered ito at walang ibang claimant, no? Open, continuous, exclusive, adverse, kaya niyong ipagtanggol sa kahit kanino. And of course, notorious. Na pag pumunta ka sa lugar niya, ay, sino may-ari ng lupa na ito? Ay, si Rina Seco ang may-ari nito. Walang ibang nagmamay-ari nito. Di ba? So kapag ka po ganyan, pwede na po ninyong i-process yung pagpapatitulo. No? You can go judicial titling. You can also go administrative titling. No? Ibig sabihin po, mas madali po kapag ka administrative titling dahil syempre, hindi na po ninyo kailangan magkaso-kaso sa korte. Ayan. Dos Compañeras. Ay, pero naubos na po ang ating oras. May mga questions pa sana dito, pero hindi ko po natapos. Pero, ay, ito, sagutin ko kasi sayang naman. Lilibat San Pascual, paano po kung 4 years na nagbabayad pero nag-stop po muna kasi nag-site visit po kami? Wala naman po na itatayo na bahay. 2019 pa po dapat ang turnover. Nagsabi na kami sa developer na hindi na namin itutuloy. Ngayon pong nagpa-compute kami ng refund sa kanila. Abay, 15% lang daw po nang naibayad namin ang makukuha namin dahil chine-charge kung ano-anong mga chine-charge ni developer sa aming mga buyers. Ano po ang masasabi ninyo dito? Meron po tinatawag na non-forfeiture payment sa ilalim po ng PD 952, PD 957 at meron din pong non-forfeiture doon sa naman yung tinalakay natin kagabi, yung Buyer in Installment Act, diba? Yung Marceda Law, hindi po dapat na-forfeit. At kapag ka po kasalanan ng developer, kaya kayo nagba-back out, 100% po dapat makuha ninyo ang inyong ibinayad except doon sa mga kumbaga interest and penalties dahil nagkaroon kayo ng default. But lahat po dapat pati reservation fee, yung iba pang mga ano pa bang mga binabayad nito. Yung lahat ng binabayad ninyo except doon sa mga interest and penalties dapat po yung maibalik sa inyo. In fact, pwede po kayong manghingi ng interest dahil siyempre pinagkakitaan na nila ang pera ninyo na wala naman silang nagawa or ibig sabihin in default sila or nag-breach sila sa inyong kasunduan. Dos Compañeras. Anyway, naubos na po ang ating oras. Antabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas. Sino bang kasama sa Lunas? Okay, antabayanan po ang Lunas at Lunas Extension. Magandang gabi po sa inyo. Nakasama po ninyo, nagsasolang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Happy birthday muna sa iyo, Cesar Chavez. And of course, happy belated birthday sa iyo, Kisas Habson. Ako pang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
Sama-sama tayo, Pilipino. Again, congratulations sa mga bagong lawyers, especially mga Bisaya diha. Congratulations kaninyong tanan. And of course, sa buhay ang lawyer's oath. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras.